Magandang umaga po sa bawat isa. Let us talk about the continuation of generosity at ang ating pong pinaka-topic is sowing and reaping. Kung ano siyang tinanim mo, siya mong aanihin. At yan po yung magagandang mga aralin na simpleng-simple, practical, pero minsan hindi natin nakukuhang kunin yung kanyang mga aral. Sana po sa araw na ito ay magkaroon tayo ng malalim na kauhawan upang ang buhay natin po ay mahubog sa kalooban ng Panginoon at tayo po ay makagawa ng naaayon sa kalooban po ng Panginoon. Gusto pong basahin ang ating pong text sa 2 Corinthians chapter 9, verses 6 hanggang 8 sa ESV. At sa bawat katapusan ng verse ay magbabasa ako ng konting Tagalog niya. Sabi ng verse 6, the point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Sa Tagalog po, tandaan ninyo ito: ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. Ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Ang sabi po ng incheck, sabi ng gano'n, konti puhunan, konti kita. Laki puhunan, laki kita. Yan, di po ba, no? Sabi naman po ng daluing, dalawa kita. Verse 7. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan. Ang pagbibigay po at ang pagpapractice po ng generosity o yung tinatawag nating pagkakawang-gawa, pagiging matulungin sa kapwa, dapat daw pinapractice ito ng lahat ng Kristiyano. Bawat isa. Okay, ulitin natin, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Amen? Dapat pag nagbigay ka, with a smile. O kaya naman, because we struggle sometimes, ang sabi ng Panginoon, tayo naman ang nagdidesisyon. It's our decision. Ano? Sabi po ng Bible na basa natin, sabi nga, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan. Wala pong pipilit sa inyo. Pero alam niyo po ba yung nangungutang, ang hilig mamilit, di po ba? Sige na naman. Lahat ng pambobola gagawin, mapahiram mo lang siya. Pero ang sabi ng Bible, hindi ho pahiram. Kaya nagkakaroon po ng problema minsan kapag pahiram. Ang pahiram kasi utang yon. Ang sabi ng Bible, nagkakanggawa, nagbibigay ng kawanggawa. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Ito pa, verse 8. Sabi nga nun, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Gusto ng Panginoon, managana tayo sa kabutihan at pagtulong sa kapwa. Tagalogin kaya natin, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Yan nauna ho yung pangako. Pagkatapos, sabi niya, para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay. Ano pa? At lagi ninyong matutulungan ang iba. Sabi ni Lord, oy, kaya yaman para makatulong sa iba. Amen. Now, it's either matulungin ka o hindi. Kapag hindi ka matulungin, hindi Diyos ang Panginoon mo, kundi pera ang pinapananginoon mo. Yun ang mahirap ngayon. So, gusto kong pag-usapan natin that giving is a grace. Pag sinabi natin grace, ito'y charis. Ang ibig sabihin ito'y kaloob ng Diyos. So, ang pagkakaroon po ng mapagbigay at matulunging puso nanggagaling din sa Diyos. Kaya dapat po magkaroon tayo ng matinding panalangin. Panginoon, yung buhay ko, kung papaano kang namuhay dito, ipinakita mong tumulong ka, naging lingkod ka, dapat ganito din po tayong mga anak ng Diyos. Ang sabi nga ng Panginoon, naparito ang anak ng Diyos, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod.
So tayo pong mga anak ng Diyos, tayo pong mga tagasunod ni Kristo, dapat magkaroon din tayo ng pusong naglilingkod at tumutulong sa ating mga kapwa. Dahil po ang pagtulong sa kapwa, ito po ay nanggagaling sa diwa ng pagmamahal. At pag sinabi nating I love you, mahal kita sa Panginoon, at wala kang ginawa, hindi totoo yun. Ang totoong nagmamahal, may ginagawa. Bakit? Because the word love is an action word. Kasi meron siyang katapat na gagawin mo kapag sinabi mong mahal. Ano? Halimbawa, may mahal ka. Di mo naman, wala ka namang ginawa. Ay nako, hanggang nguso lang yun, hindi mula sa puso. Amen. Sabihin mo sa iyo katabi, pusong pagmamahal ang dapat mong ipadama, hindi ngusong pagmamahal. Okay. Ang sabi naman po ng Panginoon sa English ay ganito, for in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. Ako, di ako makapag-get over nitong verse tong ito. Ang pagiging matulungin sa kapwa, hindi po siya naaayon sa kapal ng ating bulsa, kundi sa kapal ng pagmamahal natin sa ating Panginoon at sa ating kapwa. We can always share something that is coming from our heart. Last week, nabanggit ko po sa inyo na ang pagtulong sa kapwa, hindi lamang po sa pamamagitan ng pera. Why? Because God has given us, number 1, time. Number 2, talents. And number 3, treasures or resources. Ito po yung ibinigay sa atin ng Panginoon. So when we want to help other people, sometimes if we don't have money, we have time to help them, to encourage them, to be with them. Kaya sabi ng Panginoon, sa mga naghihinagpis, makihinagpis tayo. That is giving our time. Tama po ba? O kaya naman talents, ang ating abilities. O kaya naman po, yung ating pong treasure. Now, in the last Sunday, nabanggit ko po sa inyo, sina Pedro at Juan pupunta ng simbahan. Tapos may humingi ng palimos sa kanila, barya lang. Nagkataon. Kasi yung mga pastor, akala mo mayaman. So sabi niya, itong formang mayaman to. Palimos po. Ang sabi ni Pedro, gintot pilak, wala ako. Pero anumang meron ako, ipagkakalob ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, lumakad ka. Alam nang nangyari? Yung mama, lumpo, ang inihingi, barya, ang ibinigay ng Diyos sa kanya, buhay na pagkabuo. Buong buhay. Nabuo muli yung kanyang buhay. Bakit? Alam niyo mga kapatid, sometimes, hindi man po pera ang naitutulong natin, higit pa sa pera, nagagawan po natin ng paraan. Bakit? Umaayos yung buhay. Umaayos yung pamilya. Umaayos yung pananaw sa kanilang buhay, nagkakaroon ng pangitain, nagkakaroon ng goal, nagkakaroon ng vision, at umaayos po, umaangat ang kabuhayan. That is more than money, di po ba? And sometimes people are asking for a fish, but you go the extra mile. Anong ginawa mo? Tinuruan mong mangisda. So, napaganda ang kanilang buhay. So, ito po yung pagiging generous sa ating mga puso. Verse 3, for they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking parts in the relief of the saints. Nakikiusap, sabi niya, sama niyo naman kami, tutulong kami. Biruin niyo po yung simbahang ito, nakikiusap na sila maging kabahagi sa pagkawang gawa. Hindi sila yung umihingi, tulungan niyo kami. Hindi po, umihingi sila ng opportunity para makatulong sa iba. Alam niyo po, tayo sa simbahan to, hindi naman tayo mayayaman. Nasa baryo lang tayo. Pero alam niyo po, may mga track record na tayo na tumutulong sa kapwa. Makwento ko lang po nung unang-una tayo dito. Unang buwan ng pag-service, ang ginawa po natin, nagkaroon tayo ng medical and dental mission dito. So may mga kaibigan tayo, dumating sila ito, may mga dalang mga gamot, may mga dalang vitamins, So tinawagan po natin yung mga dyan sa tabi-tabi at nakipag-coordinate po tayo sa kapitan. So yung mga kapitan, yung mga tanod dyan, nag-ikot dito. Maraming mga tao nagpunta dito. Wala pang aircon, wala pang bubong, wala pang bintana, wala pang pinto.
pero merong kawanggawa sa loob ng simbahan. Eh di yung mga tao napagpala. Di po ba dahil wala pang bintana, walang pintuan, pagka nagpe-praise and worship, maingay po kami, yung tambol, ang lakas-lakas. So siguro nababagabag yung kapitbahay natin dyan, abay gumawa siya ng petisyon. Gumawa siya ng petisyon at palalayasin daw tayo dito dahil maingay. Alam niyo, walang pumirma sa kanyang petisyon na ginagawa. Bakit? Ang sagot ng mga karamihan, paano natin palalayasin? Katutulong-tulong lang. Binigyan kami ng vitamins, sinyek up kami, binunutan kami ng ngipin na libre. Aba, wala pong pumirma. Ano? Pero isang araw, di na tayo ginambala. Bakit? Nagka-aircon tayo, di na marinig sa labas. Amen. Pero ang kabuntihan po, dahil meron tayong itinanim na kawanggawa, walang masabi po yung mga kapitbahay natin dito. Aba, nagkaroon din bago pandemya. Alam nyo, nagkaroon po ng Operation Tuli. Isang araw dito, kalahating araw, 180 yung pong naservisyohan around the community. Tuwan-tuwa sila. Di po ba dapat yung community, ramdam nila ang pagiging Kristiyano natin sa pamamagitan ng pagkawanggawa, sa pamamagitan ng pagtulong. At itong iglesyang ito, nakikiusap. Mahirap na sila, may pinagdadaanan pa, nakiusap na makatulong. Imbis na sila yung ihingi ng tulong. Yan po yung diwa ng Kristyanismo. Yan po yung diwa ng pagtulong sa kapwa. Hindi po sila nangaabuso. Di ba, sasabihin natin, uy, ako magkasakit ko namang kimbya, dapat yung sopan. Sila po, dumadaan sa test of affliction and in extreme poverty, yet they ask for opportunity to give something. Bakit? Kasi lahat naman tayo ay pwedeng maibigay. Natutuwa po ako pag may mga mission tayo dito. Minsan walang maibigay yung iba. Sasabihin na, ay ako pastor na akong abi, mag-volunteer na ako mong sumaw. Hindi nakakatuwa po ng puso, di ba? Grabe po yun. So, we can all give something. Human resources, time, and talents. Verse 7, but as you excel in everything. Ito po yung simbahan. Sabing ganun, as you excel in everything. Yung simbahang ito, yung Macedonia, they excel in faith. They excel in speech. Magagaling silang magturo. They excel in knowledge, matatalino. In all earnestness, masigasig maglingkod. In our love for you, yung pagmamahal. At alam po ninyo, sabi gano'n, see that you excel in this act of grace also. Sana kung matitindi yung pananampalataya ninyo, masisigasig kayo, magagaling kayo. Sana naman, sabi gano'n, gumaling din kayong magkawanggawa. Tumulong sa kapwa. Amen. So ito po yung palagi kong pinipicture pag binabasa ko to, Lord. Nananalangin po ako, Panginoon, na yung simbahan namin maging ganito. May pananampalataya, masigasig, magagaling, matatalino, at higit sa lahat, mapagmahal at mapagkawang gawa. Amen po ba? So pag iniisip ko yun, Lord, ini po yung simbahan na buri ko. Napipicture niyo ba yung napipicture ko? Yung simbahan na punong-puno ng pananampalataya, ay, yung iba po, pagka may pinagdadaanan lang, di na magsisimba. Pero ito, grabe, may pinagdadaanan pero gusto pang tumulong. Woohoo! Kalbitan mo yung siping mo, gising na ka, Ken. Ikang kasabi ng Lord. Amen. Amen. Kaya pagka meron tayong pinagdadaanan, kapatid, punta ka sa simbahan, Lord, may pinagdadaanan ako, tutulong ako. Amen. Hindi yung pinagdadaanan ka, ikaw yung tila bagang namatayan. Hindi po. Kahit may pinagdadaanan ka, kahit nahihirapan ka, ibigay mo yung nararapat. Bakit? Natutuwa ang Diyos at magkaka-breakthrough ka sa buhay. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Verse 8, I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love also is genuine. So, ibig sabihin, ginagawa mo yun dahil totoo yung pagmamahal mo. Now, in verse 9, gustong-gusto ko po yung verse 9. Tingnan natin. Sabi nga nun, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you, by His poverty, might become rich. Ang katotohanan daw po niyan, ang Panginoon, bagamat siya mayaman, naging pulubi
para sa kanyang pagkakaroon ng pagdadanas siya ng pagiging pulubi, yayaman tayo sa pamamagitan po ng kanyang habag at biyaya. Hallelujah. So in other words, God wanted us to be delivered from poverty. Sabi mo sa katabi, gusto ng Diyos na lumaya ako sa tanikala ng kahirapan. Amen. Yun ang dahilan kung bakit po ang Panginoon ay nagkatawang lupa. Para lumaya tayo sa diwa at espiritu ng kahirapan. Bakit? Sa Biblia po kasi ang kahirapan ay sumpa. Bunga ng kasalanan. Pero I have a good news. Remember in the Bible, 2 beses ang Panginoon dumanak ang dugo at tumulo sa lupa. Kasi ang lupa nagsisimbolo ng kahirapan. Ang sabi ng Panginoon doon sa Genesis chapter 3, isinumpa yung lupa, tutubo yung damo para mahirapan tayong maghanap buhay. Magtatanim ka ng tamang bini, hindi mo alam, may katabing damo, tutubo. Tama po ba? At napakahirap patayin ng damo. Ako nagsasawa akong magpumatay ng damo doon sa garden namin. Nag-i-spray na ako ng pandamo, hindi ko pa maubos-ubos. So, mahirap siyang patayin. Pero mga kapatid, ito yung gusto kong sabihin sa inyo. Nung isumpa ng Panginoon ng lupa, nahirapan tayo sa pamumuhay. Sabi niya, magpapawis, maghihirap ang tao, makahanap lang na makakain. But, because Jesus did something for us, doon sa Garden of Gethsemane, while He was praying for the people, yung kanyang pawis nagmistulang dugo, bumabagsak sa lupa. Yung lupa nasasanctify. And when Jesus bled, doon po sa krus ng Kalbaryo, dumanak yung kanyang dugo. Ibig sabihin, para bayaran lahat ng kahirapan, sakit at karamdaman. In other words, God is simply saying to us, lahat ng ginawa niya para mabayaran yung diwa at espiritu ng kahirapan at nang dahil sa kanyang ginawa, tayo po ngayon ay kanyang pagpapalain at magkakaroon po ng breakthrough sa buhay at maranasan natin ang pagiging mayaman. Now, ang tanong, kailan ka ba tatawaging mayaman? Ang sabi po ng nabasa ko, sabing ganon, ang mayaman daw ay ganito. Hindi sa dami ng pera, kundi yung pusong mapagkawang gawa. Yun daw ang totoong mayaman. Kung marami kang pera, madamot ka naman, hindi ka mayaman. Ikaw ay nakakulong sa kapangyarihan ng mamon. Nilamon ka na ni mamon. Yun po yung ibig sabihin nun. Now, Tagalogin kaya natin. Ngayon mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginawa ng mga iglesia sa Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila. Kahit na dumaraan sila ng maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila. Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ganun daw po yung mga Kristiyano. Kahit walang pera, nakangiti. Tingnan mo yung katabi mo. Pag nakabusangot, di ang Kristiyano. Ang tawag sa kanya, Kristyanuhan. Pupunta sa langit-langitan. Yan, di ba, no? Pero kapag ka nakangiti yan, kahit walang pera, at masayang nagpupuri sa Panginoon, yan, genuine yan. Tingnan mo nga uli. Yan. Kahit na dumaranas ng maraming pagsubok, sino rito yung hindi pa dumanas ng pagsubok? Wala. O ito. Baguhin ko tanong. Sino rito yung dumaan na sa maraming pagsubok? At dumaraan pa. Ang sabi ng Biblia ay ganitong gawin nyo. Kahit na dumaranas sa maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila. Ayan. Di po ba? Pagka ang mga Kristiyano masaya, walang kita si Belo. Ayan. Pagka nakabusangot, marami siyang kita. Kasi ang pagkabusangot ay nakakapangit. Ang sabi naman po ng isang Prince of Preachers, sabi ganun, tingnan mo kayong katabi mo, pag nakangiti yan, mukhang langit. Pag nakasimangot, mukhang impyerno. Yan, di ba no? Tingnan mo nga uli. Pasinin mo. O, kaya nga, naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan.
May pinagdadaanan na masaya. Hirap na hirap sa buhay, mapagbigay pa din. Iyan ang Kristiyanong tunay. Amen! Palakpakan nga natin si Jesus. Hallelujah! Verse 3, makapagpapatutuo ako sa inyo na kusang loob silang nagbigay at higit pa nga sa kanilang makakaya. Sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakikiusap sa amin na bigyan sila ng pagkakataong makatulong sa mahihirap na mga mananampalataya. Biruin, makakisabila pa. Verse 5, at higit pa nga sa aming inaasahan ang kanilang ginawa dahil una sa lahat, inilagay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon at sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. 6, dahil sa kanilang ginawa, ay pinakiusapan namin si Tito na bumalik sa inyo at tapusin ang inumpisahan niyang pangungulekta ng inyong tulong para sa mga kapatid sa Judea. Kayong mga nasa Korinto ay nangunguna sa lahat ng bagay. Malakas ang inyong pananampalataya. Check. Magaling kayong magturo. Magagaling. Check. Marami kayong alam. Matatalino. Check. Masipag sa paglilingkod sa Panginoon. Check. Laging active sa life group. At malaki ang inyong pag-ibig sa amin. Check. Mapagmahal yung mga Kristiyanong yan. Kaya gusto namin na manguna rin kayo sa pagbibigay. So biruin mo, lahat ng mga aspeto ng buhay nasa kanila na. At sabi po ni Paul, sabi niya, gusto ko din na ma-develop ninyo ang kultura ng pagkawang gawa. Amen. Now, gusto ko maintindihan nyo to. Ang pagkakawang gawa ay kalooban ng Diyos. Halimbawa, may kapatid ka, talagang hikahos na hikahos. Ikaw naman ay nakakaangat. Ang sabi po ng Panginoon, para hindi siya magkulang, tulungan mo siya. At nang sa ganoon, hindi ka naman maglabis-labis. Alright? Now, at sa kabilang banda naman, ang sabi po ng Biblia, sino yung mga nagugutom? Ang nagugutom lang daw sa Biblia ay yung mga ayaw magbuhat ng kanilang kamay para magtrabaho. Sino yung naghihirap? Ang sabi ng Bible, a little folding of the hands, a little slumber. Sino daw yung mga hindi yumayaman, ang naghihirap lagi, yung nakaganon yung kamay? O kaya naman, laging tulog. Ang sabi ng Biblia, maghihirap ka. Verse 8, hindi sa inuutosan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba para maipakita rin ninyo sa amin ang tunay ang inyong pagmamahal. So, ang ibig sabihin daw po kapag nagkakawanggawa ka, napapatunayan mong totoo ang iyong pagmamahal. Now, verse 9, sapagkat alam naman ninyo ang biyayang ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit na mayaman siya doon sa langit, ay nagpakadukha siya rito sa lupa, alang-alang sa atin. Para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, ay maging mayaman tayo. Yan. Alright? So therefore, giving is a grace from the Lord. A person who truly loves God is selfish and finds joy in sharing what he received from the Lord. Ang totoong taong nagmamahal sa Diyos, malugod siyang nagsishare kung ano man ang meron siya. Pero wag niyong pilitin, kung ano lang yung kanyang gustong gawin na itulong, joyful giving amidst extreme poverty. Alam po ninyo, kahit na mahirap, pag nakatulong ka, yung feeling iba. Di po ba? So, nung nakaraang mga araw, nakwento ko sa inyo na nagpunta ako doon sa isang patay na kapatid natin. Habang nakikipagkwentuhan ako, may bumulong. Sabi niya, di ba may bigas ka dyan? Binigay nung kapatid mo nung kahapon? Opo, Lord, opo. Sabi niya, ibigay mo na yan ngayon, kailangan nila. Sabi ko doon sa kausap ko, tara, munta ka taketang sakyan ko, buhat metang abiyas. Papabiyan ng Lord kaya ka. Pauwi ako, alas 8:30 ng gabi, nagmamanay ako galing ng Masantol, papunta sa Angeles. Pero yung puso ko, tuwang-tuwa. Tapos sumunod na araw, may tumawag sa akin, Pastor, pasyal ka sa amin. Pumasyal naman ako sa kanila, alas 8 ng umaga. So nagkwentuhan kami. Tapos nang paalis na ako, sabi ko, Brad, muna na ako po kasi ating kong kasabi pang tao ngaliwa. So nagpaalam ako, 10 o'clock ng umaga.
Sabi niya, pa, sagli mo po, buklat ming kekantrang. Nilagyan niya na naman ako ng bigas. So, listen, the principle of God is that, diba? God will bless you in order for you to become a blessing to others. Amen. No person has become poor by giving and sharing. Amen. Wala pang naghirap sa kanyang pagiging pagkakawanggawa. Giving according to their means. Ang means lang naman kung ano yung meron ka, yun lang naman ang ipinagkakabigay sa. Hindi ka naman magbibigay ng wala ka. Givers always look for an opportunity to give. Naghihintay sila ng pagkakataon na magbigay. Now, listen. Alam nyo, tayo pong mga Kristiyano, masabi ko lang to ha. Minsan ayaw nating magbigay. Alam nyo yung dahilan? Ito ho yung nasa isip natin, makanano na ako man. Di po ba? O tagal lang nung ibigay kayo na kami mangan. Marami tayong takot, marami tayong agam-agam. We fear that we will be lacking of anything. Lahat naman tayo nakakaramdam ng ganyan eh. Ako po personally, makuwento ko lang sa inyo. Nagmamadali ba kayo? Hindi naman. Ako nagmamadali. Kasi may third service pa. Alam niyo yung kwento nung ako'y nasa Baguio. Nag-attend ako ng mission conference. Di po ba? First day pa lang, nagturo yung si Dr. Ralph Mahoney ng mission at pagkatapos the importance of supporting the mission at mag-o-offering kami. Convicted akong mag-offering. Kanya lamang iniisip ko, pag nag-offering ako, yung pera ko 180 pesos lang. Tamang-tama lang na bus mula Baguio hanggang Dao. Wala man lang pamasahe ng tricycle para makarating ka ng bahay. Hanggang ganun lang. So, noong pong nagkakaroon ng mission offering, yung puso ko talagang convicted talagang ibigay yun. Kanya lamang yung utak ko kumukontra. Sabi ng utak ko, maglalakad ka mula Baguio hanggang Pampanga. Alam nyo, naunahan ako ng takot. Kaya sumunod sa conviction ng Panginoon. Di ko binigay yung aking 180 pesos. Magdamag akong di nakatulog. Pabiling-biling kong makanya. So, nag-isip po ako, sabi kong gano'n, para mamaya pa na yung kaisipan ko at kalooban ko. Ibibigay ko na yung aking pera sa bulsa. So, before breakfast, kinausap ko si Dr. Mahoney. Sabi ko sa kanya, Dr. Mahoney, can I ask a question? Sabi niya, what's that? Sabi ko, is the mission offering still open? Can I still give my offering? Sabi niya, yeah. You can ask the secretariat and open the box and put your money there. So nagpunta po ako doon, nulog yung pera ko. Mag-aanmusal kami, hindi ko malasahan yung kinakain ko. Nagtuturo sila, ang tindi po ng kwan. Si Jaren Lapasaran yung nagpa-worship, ang tindi-tindi ng worship. Di ko maramdaman si Lord. Yung utak ko, nagbibilang ilang araw ako maglalakad mula Baguio hanggang Pampanga. Sabi ko, okay lang naman, total pababa naman. Ang mahirap yung paakyat. Sabi ko, iniisip-isip ko no? So maghapon po yung lecture. Wala akong naintindihan. Kaya hanggang ngayon, wala akong maintindihan at wala akong matandaan doon sa lecture. Ang tanging natandaan ko lamang is kapag merong sinabi si Lord, sundin mo para mapayapa ka. Amen. So, nagbigay ako maghapon no? Nung ba ng hapon na, may naghanap sa akin. Meron pala tayong kapatiran na nawala dito sa Pampanga, nag-business sa Baguio. Hinanap niya ako. At alam niyo yung nangyari, natagpuan naman po niya ako. Tinanong niya, Pas, hanggang kailan yung seminar niyo? Bukas ng tanghali. After lunch, pagkatapos namin mag-lunch, uwian na. Sabi niya, bukas hintayin mo ako dito. Sabi ko, okay lang. Kinabukasan, mga kapatid, nagdala siya ng 2 bayong na gulay at saka binigyan niya ako ng 500 pesos. Sabi ko, sagot ko na. Hallelujah. Yung tita ko, na hindi man lang niya ako tinanong kung may pera ako, sabi, manabili niya pa, Mark, Pas, potang muli ka pagdala mo kong gulen, Opo, dar. Hallelujah. Pero nung pagbalik ko, may 2 akong bayong. Yung isa dinala ko sa simbahan, yung isa dinala ko sa tita ko. At nakarating po akong matiwasay. Sabi ko, Lord, buti na lang.
nakinig ako sa iyo. Kung hindi, nakauwi ako ng Pampanga na walang bit-bit na gulay. Because, listen, when God told you to give, do not hesitate. Why? Because you can never outgive God. Amen. Hallelujah. Givers have given their hearts first to the Lord. You cannot give wholeheartedly until you give your heart wholly unto the Lord. The grace of giving is an excellent overflow of an excellent living. Reflection siya ng magandang attitude and character, ang pagkakawanggawa. The grace of giving is a proof of a genuine love. Totoong pagmamahal ang pinapakita mo kapag mapagkawanggawa ka. It's not how much we give, but how much love we put into our giving, ang sabi po ni Mother Teresa. Love only grows by sharing. You can only have more for yourself by giving it away to others. Brian Tracy. The grace of giving streams from the extreme sacrifice of our Lord Jesus Christ. Sa verse 9 po, siya na mayaman, naging mahirap, para tayong mahihirap ay maging mayaman sa pamamagitan po niya. Now, the principle of sowing and reaping. Tandaan nyo to, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. Ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Remember this farmer. A farmer who plants only few seeds will get small crops, but the one who plants generously will get a generous crops. In the parable of the sower, the seeds that fell on the good ground yield 30, 60, and 100-folds return. Merong ROI. Now, in sowing, sa pagtatanim, dapat tamang lupain ang tinatamnan ninyo. Mamili kayo ng tamang lupa. At alam po ninyo kung sinong tamang lupa pag nagtatanim ka, kung ano yung itatanim mo, sasabihin mo, Lord, tatanam kaya po inikin kaya kang lagyo. Kahit sino yung tinutulungan mo, kahit ano pa yung ginagawa mo, always do something in the name of your God. When you do something in the name of your God, ang Diyos kaya niyang i-reward, kaya niyang gantimpalaan ang inyong mga ginagawang kawanggawa. Amen. Praise God. Sabi nga na nabasa natin kanina, God is able to abound. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo. You will always reap whatever you sow. The size of your sowing determines the size of your reaping. Now, magkuklose ako dito dahil oras na. Sabi po ng Galatians 6, 7, 8, ito isang prinsipyo. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ito po isang prinsipyo. Ano mang ginagawa mo na makalaman, mapapahamak ka. Ano mang ginagawa mo para sa pangalan ng Diyos at sa pamamagitan ng Holy Spirit, nagkakamal ka ng buhay na walang hanggan. Now, in the Bible, ang Luke chapter 6 is usually, ito po ay misused verse, yung verse 38. Pagka may offering, ginagamit po ng ibang simbahan, give and it shall be given. Pressed down, shaken together, running over. Will men give back to your bosom? Hindi po yun para sa giving ng pera. Ang konteksto po nito ay pakinggan ninyo mabuti. When you give love, love will be given back to you. When you give mercy, mercy will be given back to you. When you forgive, forgiveness will be given to you. When you judge, you will be judged as well. At sa bandang huli, sabihin ganun, do unto others what you want others do unto you. Anong ibig sabihin nun? Kung anong gusto mong gawin ng iba sa'yo, gawin mo munang mauna sa kanila. Ibig sabihin, magtanim ka ng kabutihan. At yung mga tao, susuklian ka nila ng kabutihan. At ang sabi ng Panginoon, huwag kang manghinawa. God is not mocked. Huwag kang tumigil ng paggawa. Bakit? Kung hindi ka man kayang suklian ng tinutulungan mo at ginagawan mo ng mabuti, ang Diyos na may likha ng langit at lupa, ang siyang maggagantimpala ng anumang ginawa mong kawanggawa. Amen. Hallelujah. Yun po yung prinsipyo. And let me close. Jacob reaped what he had sown, and he deceived Esau. And he was deceived by Esau. Ano? Anong nangyari kay Jacob? Di ba nilinlang niya yung kanyang kapatid?
Dinisib niya si Esau. And in the latter time of his life, nag-complain siya sa kanyang biyanang si Laban. Sabi niya, "Why have you deceived me? Did I not labor for 7 years to have Rachel, your daughter? Why did you give me Leah?" Ang napupusuan po ni Jacob ay si Rachel. Abay, naglingkod siya ng 7 taon para makuha niya lang si Rachel. At nung gabi, ang ginawa po ni Laban, imbis na Rachel yung papasukin sa kanilang honeymoon suite, ang pinapasok niya ay si Leah. Kaya kinabukasan sabi niya, "Ano ka ba naman? I work for Rachel, but you deceive me." Alam po ninyo, masama man pong salita. Minsan pag nanonood ka ng mga ibang balita, sabi ganon, karma is real. Di ba parang ganon? Pero hindi naman tayo naniniwala doon. Pero ang sabi ng Bible, what you sow, you will reap. Nanloko siya ng tao. Isang araw, nakaranas din siya na lokohin siya. Bakit? What goes around, comes around. Sowing and reaping. Nagtanim ka ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. Nagtanim ka ng pagmamahal, aani ka ng pagmamahal. Nagtatanim ka ng mga panalangin sa iyong mga kaibigan at kung sino man nangangailangan, ipapanalangin ka nila sa oras ng pangangailangan. Whatever you sow, you will reap. That's the principle. Pero wag kang umasang aani na wala kang itinatanim. Finally, ang sabi po ng nabasa ko kagabi, sabing ganon, wala daw magsasaka na umaasang aani sa araw na siya ay tumanim. Maghihintay muna siya ng ilang panahon bago siya aani. Not on the same day you will reap. But wait, time will come, you will reap what you have sown. Thank you for joining us. If you enjoyed this message, take a minute to like and share this video and page and subscribe to our YouTube channel. Also, mention your friends and loved ones. And if this ministry greatly impacted and touched you, and you would like to partner with us, you may check the following accounts on the screen. Thank you for watching and see you again on our next video.